Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko ba mawala sa mundo? Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Apektado ka ba na nandito si Bruno? Hindi, bahay mo to. Pwede mo imbitahin ng kahit na sino. At isa pa, nakatira man kami sa iisang bahay. Pero ganun pa man, pilit namin iniiwasan ng isa't isa. Naiintindihan ko. Sa kabila ng mga pinagdadaanan mo, nasa panig mo pa rin ang tadhana. Magandang kalimutan mo na yun. Padali lang sabihin yan. Tama ka dyan. Totoo yan. Gaya ko halimbawa, mahal pa rin kita. Naaalala mo ba ang masasayang araw natin? Oo naman. Masaya tayo noon. Hindi lang kasiyahan ng mga yon. Hindi ko yun malilimutan. Marami tayong pinagsamahan. Mga masayang biyahe, mga pagkain. Marami nagsasabi na nakatadhana tayo sa isa't isa. Marami nga rin nagsabi sa akin yan. Alam mo kung bakit? Hindi. Para tumagal ang relasyon na nagmamahalan, dapat pareho sila ng estado sa buhay. Gaya mo at gaya ko. Cayendo en ti, soy una nube en mitad del cielo azul, enamorada como una novia llena de ilusión. Cayendo en ti, soy una lágrima sola en mitad de un blues, desesperada como un suicida al primer adiós. Magaling, Kuko. Ganyan nga, wag kang gagalaw, ha? Sige, batiin mo siya. Ang bait mo talaga at masunurin. Ay, may mga sandaling nalulungkot ako't hindi makapag-isip. Napakalaki nitong bahay at halos wala namang nakatira. Ay, ganito naman kahit noon pa. Kahit paano ngayon, meron na tayong Kuko. Pues oo, pero noon naman hindi ko alam kung bakit hindi ko ito nararamdaman. Kailan naman yon? Nung dumating dito si Maria Jose at pamilya niya. Si Alejandro, napansin ko na madalas na siyang nasa bahay. Pues oo. At lagi na rin dumadalaw dito si Fernando. Namimiss mo na ba siya? Oo. Eh bakit di mo siya tawagan? Hay, hindi. Paano mo naisip yan? Hi, Mama. Ang akala ko, umalis ka rin at pumunta sa party, Raquel. Party? Saan yun? Sabi sa akin ni Alejandro, may gaganaping party sa bahay ni Maura, kaya naman pumunta siya. Pues hindi ako imbitado. Siyempre, no? Ang habol niya si Alejandro kaya hindi niya ako naisip. Parang hindi ako nag-i-exist. Napakasama niya. Ang kapal ng mukha. Desperada siya makuha ang isang lalaki at makatabi niya sa kama. Ano ginagawa dito ng asong yan? Makikita mo, Felipa, mapupuno ng mga balahibong paligid ng bahay. Kaya ngayon palang inuutos ko na sa'yo na ilabas mo yan at dalhin mo sa hardin. Tain na, Kuko. Hindi, Felipa, hindi mo siya ilalabas. Ay, pero Mama, alam mo allergic ako sa aso. Oo, pero ako hindi. Hindi dahil sa gusto niyang dalawa ng aso, hindi ibig sabihin lahat kami dapat din magustuhan siya, tama? Teka, wala din ba akong karapatan sa bahay na ito? Meron, pero hindi ibig sabihin nun ikaw nang masusunod kesa sa Ay, akin. napakahirap mo na makausap ngayon, Mama. Hi, Raquel, naparito ka ba para makipag-away? Hindi ako nakikipag-away. Nandito ako para sabing hindi ako payag na iparating pa sa korte ang lahat.
malalaman ng buong mundo ang tungkol sa napakadilim mong nakaraan, Mama. At napakalaking kahihiyan sa atin noon. Bakit sa akin mo sinasabi yan? Sabihin mo sa kapatid mo. Ay, hindi. Alam nyo, ang totoo niyan, ayaw din ni Bruno na humantong pa ang lahat sa ganito. Ang gusto lang naman niya, yung maging presidente ng kumpanya, Mama. Walang masama at ano bang magiging problema. Si Alex ang nasa posisyon sa loob ng 10 taon. Sa tingin ko, tama lang naman na mamahala ngayon sa kumpanya si Bruno. Hindi magiging tama yon dahil hindi naman yon ang naging desisyon ng papa niyo. At yan ay kawalan ng respeto. Ah, at kayo, kung talaga nga nire-respeto niyo ang alaala ng aking ama, huwag kayo nakikipagbabutihan kay Fernando. Ay, isa akong malayang babae at pwede kong gawin ng kahit na anong gusto ko nang hindi nagpapaalam kahit kanino. At ito nang huli, nahayaan kitang kausapin ako ng ganyan. Punong-puno na ako at masyado mo na ako iniinsulto at ng kapatid mo, Raquel. At baka isang araw makalimutan ko na ako ang nagluwan sa inyong dalawa. Pero sinasabi ko Oo, lang na... naiintindihan kong mabuting ibig mong sabihin. Pero wag mong kalilimutan na si Alex at ako ang may pinakamalaking parte ng kayamanan at kapangyarihan. Siya at ako ang may karapatan at nagmamayari nitong bahay. Kapag binistos mo na naman ako, sisipahin kita palabas sa bahay ko kasama na walang kwentang asawa mo! Ano bang problema niya? Bakit ganyan siya? Parang ang hirap-hirap niya kausapin ngayon. Hindi sa ganun, Iha. Ang inyong mama kasi ay pagod na masyado. Sa kawalan nyo ng respeto sa kanya. Kayong dalawang matanda ay pareho ng may tamang utak kaya hindi niyo alam kung ano yung mga pinagsasabi ninyo. Ayos lang maging matanda kaysa tulad mong walang pinagkakatandaan. Matanda raw. Ang tapang ni Madam na umalis mag-isa gamit ang Rolls Royce. Oo nga, at saan kaya siya pupunta? Ewan at wag na tayo magtanong. Nagtagumpay ka, Maura. Ay, sinabi mo pa. At Hello. hindi magtatagal, marirealize ni Alex na kailangan niya ng isang babae sa tabi niya na tulad ng estado niya sa buhay. Ang love story ng isang mahirap at mayaman ay napapanood lang sa pelikula. At kung mangyari man, maghihiwalay din sila tulad ng makikita mo, ha? Oo. Pero si Marios at Alejandro ay magkakahiwalay at dapat tayo magpasalamat kay Mario Aguirre. Anong ibig mong sabihin? Iniimbitahan kita sa bahay bukas. At bakit? Dahil tayo ay marami pang kailangang pag-usapan. Makikipagbalikan ka kay Maura? Hindi. Kita-kita na napaka-sweet mo sa kanya. Siya ang sweet sa akin at hindi ako sa kanya. Pero inahayaan mo siya. Paano? Hindi ko naman siya pwedeng itulak. Iniisip mo ba si Maria Jose? Siya ang aking asawa. Alam mo, may chismis tungkol sa pagpapakasal mo. Sabi, hindi ka naman daw totoong nagpakasal. Kaya naghiwalay kayo ngayon. Nagpakasal kami, Roberto, at naghiwalay lang kami dahil sa mga hindi maipaliwanag ng pangyayari. Totoo yun. Ang ganda mo talaga. Ay, ano ka ba? Totoo yun. Salamat. Bakit hindi mo sinasagot? Sa Raquel yan, diba? Oo nga, pero baka lasing lang siya at naghahanap lang ng makakusap. Sa tingin ko may namamagitan sa inyong dalawa. Ano ka ba? Kaibigan ko lang si Roberto. Welcome to voicemail. Please leave your message after the beep. Hindi pwede. Dito maaari. Walang iya ka! Walang iya ka! Sinusumpa kita! Hayop! Walang iya ka! Ah! 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 Salamat sa pagpunta, ha? Maraming salamat rin sa'yo. Walang anuman. Salamat. Salamat. Mag-iingat kayo. See you girls Thank again. you. Good night. O, alis na rin ako. Ay, bakit naman ganun? Ay, magstay ka ng ilang minuto pa. Oh, I'm so sorry, Maura. Pagod na ako. Kailangan ko nang magpahinga. Kung hindi, bigla na lang ako magkukulaps dito. Tsaka namimiss na rin ako ng kama ko eh. Dinner tayo bukas? Bahala na. Tatawagan kita. Okay, sige. Sandali lang, Maura. Excuse me.
Katya, gabi na. Ihatid na kita sa inyo. Ay, wag mo na, Alex. Hindi pa naman masyadong gabi. Gusto ko pa magstay dito. Nagsisimula pa lang ang party. Kayaan mo siya. Akong bahala maghahatid sa kanya. Walang problema. Ang sabi ko sa kuya mo, babantayan kita at magkasabay tayong dalawa uuwi. Ako nasabi maghahatid sa kanya. May problema ba? Sige na, please, Alejandro. O sige, pero wag ka masyado magpapagabi. Sige. Salamat at niligtas mo ako. Patikim nga. Hello? Fernando, Victoria, ayos ka lang. nandito ako ngayon sa labas ng iyong bahay. Pupunta ako dyan. May nangyari ba sa'yo? Kailangan kita sa tabi ko. Kailangan kita, Fernando. Oo, ako rin. Desperado ako na hindi kita nakikita o makausap man lang. Bakit di mo sinasagot ang mga tawag ko? Patawarin mo ako. Abrázame con fuerza, con ganas y paciencia. Jamás sueltes mis manos, amor, cuánto te amo. Permíteme adorarte y hacerte tantas cosas, amor, cuando hay amor. No existe el orden. Vivamos la inconsciencia. Mahal ko. Huwag kang magsisi o mahiya sa iyong nararamdaman. Hindi mo ba nakikita na ikaw ang babae para sa akin? Wala akong ibang gustong makasama, kundi ikaw, mahal ko. Sinasabi mo lang yan, pero... Huwag ka nang magsalita. Huwag mo nang pangunahan ang mangyayari at huwag tayo magtalo ngayon, okay? Huwag ngayon, nakikiusap ako. Kailangan natin mag-usap. Oo. Vivamos la inconsciencia. Ya está. Magandang gabi, sir. Magandang gabi, Augusto. Si Mama, Umalis po. sino kasama? Mag-isa siya. Anong mag-isa? Opo, walang sinabi. Sumakay siya sa kotse at umalis. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta. Hindi po, ma'am. At ngayon mo lang sinabi sa amin ang tungkol dito. Nasaan siya? Naku naman, paano ko naman po yun na malalaman? Saan nagpunta si Mama? Hindi namin alam, senyorito. Filipa, tinawagan mo ba siya? Oo, pero hindi niya sinasagot. Imposibleng umalis siya na mag-isa nang hindi tayo sinasabihan. May nangyari ba dito? Ang totoo, nagtalo sila kanina ni Ma'am Raquel. Napaka-terrible ng aking pinagdadaanan. Oo, alam ko yon. Tapos si Raquel at Bruno hindi ako nirerespeto. Tingin mo galit sila sa akin? Hindi. Alam mo, masyado lamang kasi silang makasarili. Sarili lamang nila ang kanilang iniisip. Akala nila may karapatan silang gawin ang kahit anong maisipan nila at ikaw naman ay wala. Para sa kanila, ikaw ang ina na hindi dapat magkamali at manatiling santa. Sa tingin ko, tama sila. Yun ang dapat kong gawin. Pero isa kang normal na babae. May karapatan at pangangailangan. Nagawa mo na ang tungkulin sa kanila. Matanda na sina Bruno. Hindi sila nagpapaalam sa'yo kung may gusto silang gawin. At ganoon din naman ang dapat na ginagawa mo. Pero silang dalawa ay mga anak Mga ko. anak mo sila, Victoria. Oo, at hindi nagbabago yan. Pero hindi ibig sabihin niya na hayaan mo na lamang na bastusin ka nila o gawin ang kahit anong magustuhan nila. Sana mas bata ako ng 20 taon. Hindi. Sapagkat sa tunay na nagmamahalan, hindi importante ang edad, Victoria.
Kung naging bata ka ng 20 taon, hindi kita magugustuhan ng ganito. Sira ka talaga. Vivamos la inconsciencia. Ya estamos perdonados. Amor, cuando... Wala kang karapatan na husgahan o punahin siya kung lumabas man siya kasama ang isang lalaki. Ako ang anak niya. At alam ko hindi ka papayag na makapag-date siya sa lalaki hindi natin kaure. Lalo na't mas bata Nasa sa hustong kanya. gulang na si mama at pwede niyang gawin ang kahit na ano, kasama ang kahit na sino, Raquel. At ang dapat mong gawin ay irespeto Siya siya. ang hindi respeto sa atin dahil nakikiapid siya at may kalaguyo. Personal lang tungkol sa bagay na yan. Oh. Kailan ka ba matututo na hindi ka pwedeng makialam sa buhay ng mga tao, Raquel? Kapag narinig kong ininsulto mo na naman ng mama at binastos, magsisisi ka. Ano? Babantaan mo na naman ba kami ni Roberto na palalayasin sa bahay? Wala akong pakialam dahil kapag nanalo kami, magkakaroon ako ng maraming pera, no? At kahit kailan, hindi ako aasa sa'yo kahit na isang kusing! Yan ang magandang mangyayari, ang lumayas ka! Dahil masyado kang arogante at makasarili. Puno ng galit ang pagkatao mo at hindi ka na namin kayang pakisamahan. Hindi kita hahayang! Ni sa pangarap, huwag kang papakasiguro na mananalo kayo sa kaso. Dahil hanggat pinipilit ni Brunong agawin ang posisyon ko sa kumpanya, wala kang makukuha sa akin. Kahit isang singko. Nagya ka. Di ako dapat pumunta. Isa tong malaking kahibangan, hindi tama. Hindi ito kahibangan. Kailangan mo na isang kausap at tama lamang na ako ang naisip mo, Victoria. Dahil komportable ka sa akin at gusto mo ako. Oo. Pero hindi ito maaari, Fernando. Hindi ko dapat ginagawa mga ganitong bagay. Bakit hindi tayo magbiyahe? Sa mga nangyayaring kaguluhan sa aking bahay at sa construction company, yan ay imposible. Hindi ka rin pwede dahil kay Katya. Mabuti pa alis na ako, Jack. Nag-aalala na sila sa bahay dahil umalis akong mag-isa ng ganitong oras. Okay, sige. Pero ipangako mo Na ano, ha? na magkikita tayo gaya ng dati. Dadalawin kita sa bahay. Lalabas tayo minsan para mag-lunch o mag-dinner. Yung project nga pala para sa mga katutubo. Kawawa naman maghihintay sila sa'yo. May katwiran ka doon. At kung makita man tayong magkasama ng mga tao, meron na tayong napakagandang dahilan. Isa yung kasinungalingan. Hindi. Anong kasinungalingan? Totoo ang sinasabi ko. Maniwala ka. Magsisimula na tayo magtrabaho bukas. Nagdesisyon ka na? Nagdesisyon na ako. Dapat may kumilos na. Amor, cuando hay amor, no existe el orden. Vivamos la inconsciencia. Ya estamos perdonados. Amor, cuando hay amor, no hay. Ihahatid na kita pa uwi. Hindi. Hindi na kailangan. Hindi, wag na. Pero paano ka uuwi? Magta-taxi. Hindi, Fernando, utang na loob. Hindi ako papayag ng isang babaeng katulad mo ay umuwi mag-isa sa ganitong oras ng gabi. Hayaan mo na ako, please. Ya estamos perdonados. Amor, cuando hay amor, no hay pecado. Ay, naku, hindi. Bukas pa ang ilaw namin. Alam mo bang ibig sabihin yan? Hinihintay ko ng kuya ko habang tinitingnan ng relo. Sigurado ko sasabihin niya, ito bang tamang oras na pag-uwi, ha, Katya? Huwag mo siyang pansinin. Okay, Bruno. Maraming salamat talaga sa lahat, ha? Ano? Ganun lang yun? Aalis ka na lang ba bigla ng wala man lang halik ng pasasalamat sa akin?
Pero saan siya pumunta ng ganitong oras? Huwag kang mag-alala, Sir Alec. Kung may nangyaring masama, dapat alam na natin yon. Alam mo, mabilis kumaalat ang masamang balita. Siguradong ayos lang ang iyong mama. Ano yun, Tomas? Kaya mabuti sasabihin ko. Ipinalam sa akin ng gwardiya na dumating na si Senyora Victoria. Ay, purihin natin ang Diyos. Ay, salamat. Pwede niyo ba kaming iwan sandali? Oo, Sir Alex. Tayo na, Ezekiel. Umalis na muna tayo. Pwede ko bang malaman kung saan kayo galing? Lahat kami dito nag-alala sa inyo. Ako rin naman, maraming beses mo na ako pinag-alala at hindi kita inuobliga na magpaliwanag sa akin, hindi ba? Mama, sorry pero hindi naman tama na umalis kayo na mag-isa ng ganitong oras at hindi mo rin sinasagot ang cellphone mo. Eh, hindi ko narinig. Sinabi sa akin ni Felipe na nagtalo daw kayo ni Raquel. Ano nangyari? Hindi na yung mahalaga sa akin dahil nasasanay na ako sa mga tao dito sa bahay na sagutin ako, husgan ako sa mga ginagawa ko. Mama, teka, hindi po yan ang intensyon ko. Gusto ko lang malaman kung saan kayo nagpunta. Kailangan ko na makakausap kaya tinawagan ko si Fernando tapos hinatid niya ako dito. Hinatid kayo? Nasaan siya? Nasa gate siya ngayon, nag-aabang ng taxi. Good night, Iho. Hindi patas na gawin mo sa amin to. Naglaho kang para bang isang multo nang wala man lang pasabi. At wala akong maibigay na sagot kay Sir Alex kung nasaan ka. Hindi mo lang alam kung paano niya ako sinermonan dahil hindi kita binantayan. Nakipagkita ako kay Fernando at gusto ko na magpahinga. Kung gusto mo ako sermonan, bukas mo na gawin. Hindi kita sa sermonan. Pero sana man lang naisip mo na mag-aalala kaming lahat sa'yo dito sa bigla mong pag-alis. Ay. Kayo po pala. Ay, magandang umaga sa'yo, Iha. Kumusta po, Mang Chucho? Sinabi sa amin ni Itay na bigla na lang daw kayong sumulpot dito. Itay! Nandito si Mang Chucho! Nandiyan na! Lalabas na ako! Alam niyo, nung nawala kayo sa mansion, hindi na katulad ng dati. Kaya nga ako na parito para hindi ako masyadong malayo sa inyo. Aba, tingnan mo nga naman, mukhang maliwala sa mukha mo, Nagkakulay na ang mukha mo, hindi ka namumutla ngayon. At nakikita ko masayang-masaya ka na. Ay, ang iniisip ko, makikita ko, galit na galit itong si Paula dahil sa ginawa niyong pagbalik dito ng sapilitan. Alam niyo, hindi ko masasabi na hindi ako nagalit. Pero nawala rin naman agad ang sama ng loob ko. Papasok na ba kayo sa trabaho, ha? Sabi sa akin ng itay niyo, may trabaho na raw kayo. Opo, doon kami pupunta ngayon. Medyo huli na nga po kami. Sige, hindi ko na-aksehin ang oras niyo. Masaya talaga ako makita kayo dalawa. Hihintayin ko na lang dito yung kaibigan ko. Oo, sige. Ingat Hintayin kayo, na lang po ha? siya dito. Sige po. Ay... Nakapagtataka na naparito siya bigla. Sabi ni Itay nagre-renta siya ng kwarto, malamang binigyan siya ng pera ni Alex. Pinadala kaya siya bilang espiya? Espiya? Oo. Para sabihin sa kanyang ginagawa mo kung saan ka pumupunta, lahat yun. Grabe siya. Wala pa rin talaga siyang tiwala sa akin. Okay, sige, baka nga. Hindi, nag-aalala kasi ako sa'yo at gusto niya kasing malaman ang lahat. Hindi. Ay, dapat bigyan kita ng cellphone. Para ano, hindi ko nga alam gamitin ang bagay na yun. Okay, sige. Huwag mong kalimutang tawagan ako araw-araw. Gagawa ko na listahan para sa iyo at nakasulat doon ang mga ginagawa niya mula umaga hanggang gabi. Ayos, salamat, Chucho. Okay, bye. Sabi niya nakita niya si Maria Jose. Sabi sa kanya ni Tatay Pedro, nagtatrabaho daw siya uli dun sa dati. At ang tatay niya, yung matanda, naawa ako sa kanya. Ano? Binubuhat niya ang mga pinamili ng mga namamalengke kapalit ng maliit na halaga. O anong binabalak mo ngayon gawin? Ewan ko, Fernando, ewan ko. Ang babaeng niya matigas ang ulo niya. Tulad na sinabi ko, sinaktan mo siya ng gusto. Pinagdudahan mo siya. Oo, alam ko yun, alam ko. Makinig ka, Alejandro. Dahil wala kang ebidensya, may dalawa kang pagpipilian. Pwede ka magpatuloy sa pagdududa, pairali ng galit mo at patuloy na magdurusa dahil sa pagkabigo. Malinaw na yan ang nangyayari sa'yo. Kung talaga mahal mo siya, puntahan mo na at humingi ka ng tawad.
Pag-usapan natin ngayon si Mama. Kagabi umalis siya ng bahay na mag-isa at nakipagkita sa'yo. Kailangan niya kasi ng makakausap. At kung tungkol sa relasyon ko sa kanya, si Victoria na ang bahala magpasya kung sasabihin niya. Ang ganda mo talaga kahit kailan. Matagal mo nang alam yan, Bolero. Kumusta ka na? Mabuti, salamat. Nag-order ako ng ilang cocktails. Ayos lang ba? Okay yan. Okay. Cheers. Ang totoo niyan, hindi kita masyadong naintindihan kagabi. Ano yung tungkol kay Mauricio, Mauro, kung sino man siya? Mario Aguirre. Oh, yan nga. Ayun, natuklasan kong si Ulysses Roberto. Ang kapatid mo at ikaw ay binayaran ng lalaki yun na magpanggap bilang Mario Aguirre para siraan si Maria Jose. Ay, saan mo nakuha ang balitang yan? E di kay Mateo Hernandez. Ang tumal, wala tayo ngayong masyadong benta. Ay, sinabi mo pa. Nakakainip dito habang tumatagal. CR lang ako. Huwag kang magtatagal, kilala kita. Kapag dumating si Mrs. Berenice, tsak magagalit yon. Hoy, ang mga mata mo. Sino kayo naglagay ng mga to dito? Ay, sigurado akong si Paula. Magandang umaga. Anong hanap nyo para matulungan ko kayo? Mag-isa lang ba? Hindi, nasa likod ang aking kapatid. Ibigay mo sa amin ang laman ng kakababae. Makisama ka kung ayaw mo masaktan. Huwag maawa ka! Bitiwan mo ako! Pakiusap! Paula! Paula! Maria Jose! Bilis! Kunin niyo yung pera! Paula! Paula! Bilisan niyo! Sige na! Paula! Dali! Paula! 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 Excuse me po. Hindi ko talaga alam ang tungkol sa sinasabi mo. Nakakagulat naman yun. Masyado kang baliw sa pag-ibig kay Alejandro at normal lang na gumawa ka ng paraan para mailayo siya kay Maria Jose. Pero paano mo naman naisip na gagawa ko ng ganyang Kumbinsido ako. Isa pa sinabi ng lalaking at ayos lang yun. Naintindihan ko na gusto mo lang siyang ipaglaban. Siyempre naman, no. Pero hindi ko magagawa na... Pwede mong gawin ng kahit anong gusto mo na inaakala mong tama. At ganun din ako. Ano pang gusto mo, ha? Gusto kong saktan si Alejandro. Napakarami niyang kailangang pagbayaran. Una sa lahat, gusto kong maging malinaw sa'yo na wala akong intensyon na tulungan ka para sirain si Alejandro. At tulad ng sinabi ko, wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Aaminin mo ang totoo, sasabihin ko kay Alejandro na pakana mo yung Mario Aguirre. Di sabihin eh. I-deny ko naman eh. Si Ulysses at Roberto ay di-deny kaya nila dahil sinabi na niya ang tungkol sa kanila at kay Lizette. Alam ko kung nasan si Mateo at pwede ko siyang puntahan anumang oras ngayon. At ano bang mapapala mo? Gawin mo. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan niya. Gumawa ka ng paraan ngayon mismo. Huwag nating hayaang sabihin ni Bruno ang lahat kay Alejandro. Pero paano niyang nalaman yun? Ewan ko, hindi ko alam. Pero kapag tinanong ka niya tungkol doon, huwag kang aamin. Kailangan pag-usapan natin anong gagawin natin. Hihintayin ko kayong dalawa sa bahay. See you. O sige, pero Ang kotse ko, kunin mo. Ay, Diyos ko. Ano nangyari? Makakaligtas ka, Iha. Hindi ka nila pababayaan. Ay, Diyos ko. Ay, utang na loob, gawin niyo ang lahat. Inatake
inatake siya at sinaksak ng dalawang lalaki. Dalawa? Nakita niyo ba ang nangyari? Seryoso. Hindi Nasa ko tindahan ka nakita. ba Wala nun? ako nakita. Oo. Sa tansya niyo, anong oras to nangyari? Ewan ko, hindi ko alam. Ang 15 minutos na siguro nakalipas o higit pa. Nag-anak mo ba sila? Hindi, nagtatrabaho empleyado mo? sila sa akin. Wala bang nakasaksi para may makapagbigay sa amin ng lead? Oo, mga empleyado ko. Wala talaga. Huwag kayong kilala. Tututukan namin ang kaso. Paano niyo nalaman yun? Hindi ko alam kung paano niyang nalaman. Siguro si Mateo ang kumontak sa kanya. Pero ba't naman siya? Para magkapera siya. Hindi. Kung gusto niyo ng pera, dapat tinawagan niya si Alex. Aba malay ko, hindi ko alam. Ewan ko. At ang nakapagtataka pa dito, bigla na lang siyang nawala. Kung magkabukuhan, wala akong masyadong kinalaman dito. Pero alam mong tungkol dito at nananahimik ka lang. Kapag tinanong tayo ni Bruno, gawin natin ang sinasabi ni Maura. Wala tayong aaminin. O kaya pumanig tayo sa kanya kapalit ng malaking halaga. Dahil yung nangyari sa kanya sa hotel ay kagagawa ni Bruno. Pwes oo. At ngayong siya at si Alex ay pinag-aawayan ng tungkol sa kanilang kumpanya. Alam ko yan. Pero sa tingin ko, hindi siya mananalo. Ha? Eh kung manalo siya, hindi siya dapat magpatalo. Hindi. Siyempre hindi dapat. Si Alex ay matino masyado. Samantalang si Bruno, maaasahan mo sa kahit ano. Makinig ka, Roberto. Huwag kang magkamaling ako'y traidorin. Dahil akong kumukontra kay Mateo, tsak malalagay ako sa malaking problema. Oo naman, hindi kita lolokohin. Pero ayoko na magkaroon ng kaugnayan sa bagay na to. Gusto ni Maura na magkita tayo sa bahay nila. Hello? Pwede ka bang malaman kung bakit hindi mo ako tinatawagan? Tinawagan din kita kagabi pero hindi mo sinasagot. Kung ayaw mo na sa akin, sabihin mo lang pero wag mo akong gagawing tanga. Patawarin mo ako pero busy lang ako. Busy ka saan? Sa party ni Maura? Siguradong pumunta ka. Ang maldita hindi nag-abalang imbitahin ako. Nandito lang ako at halos mamatay sa pagkainip. Eh syempre habang kayong lahat nagsasaya. Ang masaklap pa, si Alejandro, pinuntahan ako na galit dahil nagtalo kami ni Mama. At bakit ka nakipagtalo sa kanya? Bakit hindi tayo magkita ngayon? Ano man naman marami akong ikukwento sa'yo eh. At isa pa, gusto talaga kita makasama ngayon. Bukas na lang, mahal ko. Makikipagkita kasi ako sa kaibigan ko nag-alok sa akin ng trabaho. Sasabihin niya kung payag siya sa mga kondisyon ko para tanggapin ang trabaho na inaalok niya. Jack, pipilitin niya akong kumbinsihin at sigurado akong gagabihin na kami. Matindi pagkakauntog mo, miss. Sobrang sakit pa rin ang ulo ko. Kamusta ang ate ko? Inaobserbahan siya. Maraming nawalang dugo dahil sa sugat niya. At dahil sa matinding sinapit niya, nakita rin namin na may bali siya sa kanyang tadya. Ay, Diyos ko, buntis pa naman siya. Oo, nakita nga namin. Ano? Delikadong lagay niya? Merong nakaambang na panganib pero hindi sa kanya, kundi sa baby niya. Tumawag na ba kayo sa bahay kay tatay? Binigay ko sa isang nursing number namin. Tumawag sila pero walang sumasagot. Kung ganun, tawagan mo siya ulit, please. O ano na, Chuchu? May balita ka pa kay Meche? Ayun, ang balita ko may umako na sa responsibilidad sa pagkakaaksidente ng kapatid niya. Naopera na siya. Aba, ayos yun. Kumusta siya? Oo, ano pa, hindi ngayon kumpleto na siya? At ang sabi pa nga ng doktor, hindi na niya kailangan ng kahit anong aparato o interbensyon na tinatawag nila. Ganoon. Sana nandun ka para nakita mo kung gaano kasaya si Meche. Oo nga, nararamdaman ko eh. Mahal na mahal niya talaga ang kapatid niyang yun. Ay, tama ka dyan. Ang dalawang yun ay talaga namang mababait. At masakit makitang nagdurusa sila ng gusto. Yan kung bakit naunawaan sila at kahit may pagkukulang pinapatawad sila ng mga tao. Kasi nakikitang matindi ang pangailangan nila. Siguro minsan hindi sila nagiging patas, pero sinisiguro ko sa'yo, napakabuti nila. Wala namang perpekto, Chuchu. Ang mahalaga, makakalakad na si Gabriel. Para makalaya na si Meche sa matinding alalahanin. Alam mo, gusto ko silang puntahan balang araw. Talaga? Gano'n? O sige. Ay, teka. Pero kwentuhan mo naman ako na tungkol sa trabaho mo doon sa palengke ngayon. Sa tingin mo ba, pwede ako dyan sa trabaho mo? Anong gusto mo? Kukumpetensyahin mo ako, ha? Ay! Huwag ka naman ganyan. O ganito, bakit hindi na lang tayo magkaroon ng kasunduan ngayon at magsusunod na lang tayong dalawa? Ha? Magandang ideya yan. Ay! O sige, kung ganoon, mag-cheers tayo para sa ating pagiging magkasosyo. Cheers! Sir, ito po mga papers galing sa munisipyo para pirmahan nyo at tumawag din po yung architect para... I'm sorry, Mary, pero wag ngayon. Wala ako ngayon sa mood para sa kahit na ano. Wala.
Oo. Ikinalulungkot ko na nawala ng maraming dugo ang iyong kapatid ko. Nalaman kong anemic na rin pala siya dati pa. Sa nangyari, kailangan niya ng blood transfusion. Ay, kung gano'n, nandito po ako, doktor. Kung kailangan niya ng dugo, bibigyan ko siya, magdodonate ako. Magandang hapon, sir. Magandang hapon, Augusto. Nasaan si Eric? Tingin ko po nasa kwarto siya, sir. Si Bruno? Wala po siya. Sabihin mo kay Eric, gusto ko siya makausap. Opo, sir. Senyorito, ako na po magdadala. Ano, may balita na ba? Wala, senyorito. Si Architect Alanis ay nandito kasama si Senyora Victoria. At ito naman ang magiging entrance ng lugar. Tulad ng nakikita mo, malapit lang sa main roads ang area para naman maka-attract tayo sa maraming turista. Ang ganda ng naisip mo. At tingin mo, pwede tayong maglagay dito ng maliit na library kung saan maraming history books at lahat ng kailangan para naman madagdagan ang kaalaman ng mga turista sa kanilang pagtutur. Alejandro, iho. Mama. Si Fernando at ako, ay pinag-aaralan ng plano para sa project na itatayo para sa mga turista. Hindi mo lang alam kung gaano kaganda magiging site. Si Fernando ang gumawa ng plano. Merong maliit na library, may gallery para sa mahalagang bagay para makita ng publiko. May cafeteria, mga hardin. Napakaganda. Senyorito, narito na si Eric. Anong sasabihin ko? Hintayin niya ako sa study room. Mamakit muna ako sandali. Fernando. Alejandro. Nadudurog ang puso ko makitang napakalungkot niya. Dahil kay Maria Jose, hindi ba? Oo, napag-usapan namin siya kanina. Tinatawagan niya ito sa telepono pero ayaw niya namang sagutin ang mga tawag niya. Pero, bakit ganun? Bakit iniisip pa rin niya samantalang pinagtaksilan siya ng babaeng yon? Hindi ba? Nahuli niya itong may katagpong lalaki sa isang hotel? At tinitiyak ko sa iyong hindi sila nagkita para magrosaryo. Alam kong ayaw mong pag-usapan ng mga bagay na ito, Victoria. Pero huwag mong pairalin ang iyong pusong ina at ang nararamdaman mo. Alam ko kung anong ibig mong sabihin. Alam kong si Bruno ay medyo bastos. Hindi makaintindi. At minsan puno ng galit pero hindi ako naniniwala na siya ay ganun kasama. Ay, intindi mo, Fernando. Ang pinag-uusapan natin dito ay tungkol sa pagtatangka sa buhay ni Alejandro. Oo, alam ko. Pero ano ba, Victoria? Sa tingin mo ba kami ni Alejandro ay estupido? Siyempre hindi, Ikaw ay isang babaeng napaka-intelihente. Yan ang dahilan kung bakit naniniwala ako napapansin mo rin ang mga kakaibang kilos na ipinakikita ni Bruno pagdating kay Maria Jose. Isipin mo, Victoria, alalahanin mo mula sa simula ang tungkol sa nakadududang kasalang yon, ang aksidente ni Alejandro. At ang nakapagtataka pa, si Bruno ang nakatuklas ng kanilang marriage contract. Isa pa yung record ng marriage certificate ay bigla na lamang nawala sa munisipyo ng Sakit. Hindi mo sinabi ang tungkol dyan. Dahil ayaw namin na guluhin ang isip mo at mag-alala ka. Ako ang nagsabi kay Alejandro na huwag sabihin ito sa'yo. Pero oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Kung ganun pala, ang anak ko, si Bruno ay isang halimaw? Hindi. Sigurado ka? Opo, sir. Hindi ko po talaga narinig ang pangalan na Mario Aguirre. Bakit? Ilang taon ka na ba nakatira sa Merida? 2 taon, sir. Kung gano'n, natitiyak kung alam mo ang Hotel Oleandros. Hindi po. Paano nangyari yun, Eric? Isa kang driver at dapat pamilyar ka sa lahat ng lugar dito sa syudad. Opo, pero kasi lugar yun ng mayayaman. Paano ko maalala? Yun na nga dahil nagtatrabaho ka sa mayamang pamilya at yan ang obligasyon mo. Ngayon po na nabanggit niyo yan. Parang sa bandang dun sa... San banda? Sa Villas de la Hacienda, sir. Sigurado akong alam mo rin ang lugar ng Yucatan. Opo, sir. At gaano kalayo mula doon ang bahay ng Zaki? Hindi ko po kabisado yung Hindi ko tinatanong kung nakarating ka na doon. Ang gusto kong malaman kung gaano to kalayo pag dito ka galing. Ang sabi mo, alam mo ang lugar ng Yucatan, hindi ba? Ano po, sa tingin ko mga 4 o 5 oras pag kotse. 4 o 5 oras pag nakakotse? Ibig sabihin, nakapunta ka na doon. Kailan ka pumunta doon? Linggo yun kami na kaibigan ko. Sino siya? Pinsan ko po. At anong pangalan niya? Gregorio. Gregorio ano? Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Eric! Huwag mo ako niloloko, dahil kung pinsan mo yun, alam mo ang pangalan niya. Gregorio Diaz. Saan nakatira? Sa Merida sa Borges. Alam ko ang lugar na yan. At dyan nakatira ang lalaki na sagasaan ni Paula. Tandaan mo na nasa El Zarco ako na aksidente. Opo naman, sir. Anong ginagawa mo? Hindi ko maalala kung... Isipin mo mabuti. Sa tingin ko po, tama, nandito ako noon, sir. Makakalis ka na. Opo, sir. Sige po.
Ezekiel, punta mo ako dito. At alam nyo, napakarami niyang tanong sa akin, sir. Anong mga tanong niya? Kung alam ko daw ba ang Hotel Leandros, kung alam ko daw ba yung lugar ng Yucatan, kung saan matatagpuan ang bahay ng Saki. Tanong niya rin ako kung gaano kalayo ang Saki, kung magagaling si Merida. At syempre, nalaman niya nakapunta na ako doon. Kaya sinabi ko sa kanya nagpunta ako doon kasama ng pinsan ko si Gregorio. Pero pinakamasaklap, sir, nung tinanong niya kung nasan ako nung araw na siya ay naaksidente. Sabi ko nandito lang ako. Pero talagang pinahirapan niya ako sa mga tanong niya sa akin, sir. Sinabi mo ba sa kanya ang lahat? Hindi ko po ginawa yun, sir. Okay, pauwi na ako. Anong nangyari? Yung driver ko may problema sa pamilya kaya alis na ako. Ay, gusto ko pa naman sana manood ng sine. Oh, pasensya na, pero hindi pwede. Sayang. Tatay! Anak ko, sinabi na sa akin ng doktor. Kumusta na ang pakiramdam mo? Huwag po kayo mag-alala. Ayos lang po ako. Bakit inilihim mo sa akin ang bagay na ito? Dahil sa nangyari. Alex, mahina na ng pahina ang ate ko. Kailangan niya na masalinan ng dugo sa lalong madaling panahon. Baka mamatay siya at ang baby niya. Anong klaseng ospital yan? Wala ba silang supply ng dugo? Wala eh.